Madalas dalawi ng mga sakuna at kalamidad ang Pilipinas. Paano nga ba ito pinaghahandaan maging ng iba't ibang mga organisasyon dito sa ating bansa? Ito po ang inyong espesyal na edisyon ng Pilipinas Online, Bantay OCW. Ako po si Susan K. Maging ang mga Jehovah's Witnesses, ang grupong ito, ang kanilang organization, aktibo din sa mga relief operations na ginagawa kapag may kalamidad o sakuna dito sa bansa. Aalamin natin mula sa kanilang tagapagsalita, mula sa Jehovah's Witnesses Organization, nagbabalik si Ginoong Dean Jacek. Mr. Jacek, welcome back. Ay, maraming salamat. Salamat sa iyong dalaw dito sa aming opisina ngayon. Oo nga po, napakaraming mga gawain talaga, ha? Marami talaga. Pwede po bang i-share ninyo sa amin ang ginagawa ng inyong organization hinggil dito sa relief operations activities nitong katatapos ng mga kalamidad at maging ng mga nakaraan pa? Talagang nakikibahagi kami sa mga gawain may kinalaman sa relief dahil ang lawak ng epekto nitong mga bagyo, mga baha at iba pa, di ba? At kamakailan lang nang dumaan yung habagat at yung mga bagyo, ay marami ang naapektuhan. Pero kami nakapokus sa mga nakaugnay sa aming organisasyon. At bagaman ang karamihan sa mga iyon ay mga saksi ni Jehovah, siyempre meron silang mga membro ng pamilya na apektado din. Kaya kasama din sila sa tulong na ibinibigay namin. Ito ay hindi lang ginagawa dito sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig, may mga kaayusan kami para tulungan yung mga nasasalanta sa iba't ibang disaster. Pandaigdig ito. So ano po yung naging motivation ng inyong organization worldwide, sabi nyo nga, buong globo, na makibahagi sa disaster relief efforts na ito? Dahil ang aming organisasyon ay isang salig sa Bibliang kaayusan, lagi naming tinitingnan yung sinasabi ng Biblia tungkol sa mga ginawa ng mga tunay na Kristiyano noong una. Kung pwede lang, banggitin ko lang ang isang teksto sa Biblia na nasa aklat ng mga gawa. Kasi dito binabanggit ang isang halimbawa para sa atin na pwedeng tularan sa ating panahon. Sabi dito, kaya nagbigay ng tulong ang mga alagad ayon sa kakayahan ng bawat isa sa mga kapatid na nakatira sa Judea. Ito ay noong unang siglo. Nagkaroon ng taggutom at talagang hirap na hirap ang mga Kristiyano noon. Kaya yung mga Kristiyano sa iba pang mga dako ay tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagdadala ng mga pagkain, mga ibang financial na tulong para matulungan ang mga kapatid nila sa ibang probinsya. Kaya yan ang motivation namin. May pattern. Gusto namin tularan yung mga unang Kristiyano na nagsagawa ng mga relief operations. Ano pong specific na mga serbisyo ang ibinabahagi po ninyo sa panahon ng kalamidad, Mr. Jason? Marami yon kasi halimbawa ang isa sa unang kailangan nila kadalasan pagkain. Dahil baka ay sarado ang mga tindahan sa dako nila o kaya yung bahay nila nabaha, wala na yung mga stock nila ng pagkain. Yan ang isa. Maring damit ang kailangan nila. Kung minsan ay kailangan nila ang tulong sa medical kasi baka may mga problema sila, may sakit, hindi makakuha ng mga gamot. Kaya sari-sari ang tulong na ibinibigay namin. Pero bukod doon ay tinutulungan namin ang mga tao sa emotional support. At saka lalong mahalaga, spiritual support. That's right. Kasi kung hanggang doon sa material ng mga bagay ang bibigay namin, parang kulang pa. Kadalasan yung tao, mas napapaligaya kung merong magpapakita ng personal na interest sa kanya. Kaya sinisikap namin gawin ang lahat niyan sa panahon ng disaster. Yung ginagawa namin ng pagtulong ay lalong-lalo na sa mga saksi ni Jehovah mismo at ang kanilang mga pamilya. Doon kami nakafocus. Pero itinuturing namin ito na isang community service. Kasi nakakatulong sa mga bayan sa pangkalahatan, di ba? Sa buong Pilipinas. Pero kung gagawin namin yon, ang isang magandang resulta niyan, ang gobyerno at ang kanilang mga ahensya ay pwedeng mag-focus sa iba. Yan. Kasi inaasikaso namin yung sa aming sarili. We take care of our own.
Sa gayon sila ay malaya-malaya na tumulong sa marami pang iba na nangangailangan ng tulong. Kaya sa ganong paraan ay nagko-contribute kami sa pangkalahatang suporta sa mga nasalanta sa mga disaster. Paano po ninyo ina-assess yung mga apektadong mga lugar, yung komunidad na ibibigyan nyo ng, maipa-prioritize ninyo yung tulong kaagad na maipadala sa kanila? Sa bawat kongregasyon ng mga Jehovah's Witnesses sa buong Pilipinas, may mga tinatawag na elders. Okay. Sila ang nangunguna sa bawat kongregasyon sa pagtuturo at sa mga kaayusan. Basta kung merong kalamidad, tinitingnan nila kung ano ang kalagayan ng bawat membro. Sisikapin nilang kontaktin ang bawat isa para malaman kung ano ang totoong pangangailangan nila. Tapos sasabihin nila yan sa isa sa mga elder na nagko-coordinate ng mga bagay sa kanilang kongregasyon. Siya naman ay kukontak sa aming mga naglalakbay na ministro sa iba't ibang probinsya. At sila naman ay kukontak sa aming tanggapang sangay dito sa Quezon City. Sa gayon, alam ng aming tanggapang pansangay ng Pilipinas sa Watchtower Society kung ano ang pangangailangan ng lahat. Kung kailangan magsaayos ng tulong doon, may ipapadalang pagkain, kung kailangan nila ang emotional support, at kung talagang may malaking pangangailangan, isasaayos ng aming opisina ang mga tinatawag na Disaster Relief Committee. Oh, so national po pala ito. At ang sentro dito sa inyo sa Watchtower, Quezon City. Tama. Ano po yung mga hamon or challenges na pwede ninyong i-share sa amin, Mr. Jacek, sa panahon ng inyong relief operations, pati na rin po yung ilang masasayang karanasan sa mga panahong ito? Malaki ang mga hamon kasi siyempre yung mga kasakunaan ay malaking dagok sa buhay ng mga tao. Kung minsan ay wala na sila, mga material na bagay, lahat ay nasira na. Minsan bahay, wala na rin. Kaya siyempre kailangan nila ang emotional na support. Ang isang halimbawa na mababanggit ko lang, bagaman ito ay medyo matagal na rin, pero di ba noon, panahon ng bagyong Haiyan o yung Yolanda dito sa Pilipinas, ang daming naapektuhan. Mga bahay nila nawasak. Pero yung mga voluntaryo namin, na mga Jehovah's Witnesses din, ay handang tumulong at harapin yung hamong yun. Kaya kahit yung mga bahay ay nawasak, nag-organisa kami ng mga teams na nagtayo muli ng mga bahay nila. Kaya bagaman hindi madali sa pagtutulungan ng lahat, at dahil meron silang personal na interest sa kanilang kapwa-membro at sila ay may mga nag-guide sa kanila na mga elders, nagiging matagumpay ang mga kaayusan. Yun po ba yung panahon, Mr. Jacek, na nanawagan yung inyong organization sa inyong mga kamiyembrong Jehovah's Witnesses na mga doktor, nurses na ipinadala ninyo noong panahon ng Yolanda? Tama yun. At noong panahon yun, dahil sa lawak ng kalamidad, hindi lang mga taga rito sa Pilipinas ang tumulong, kundi pati mga ibang saksi ni Jehovah sa iba pang mga bansa hanggang sa Europa, nag-volunteer na pumunta dito para tulungan ang kanilang mga kapananampalataya. Sa talagang pumunta sila, ha? Sa pagtatayo, mga doktor siguro, at ano pang mga klase ng voluntaryo. Iba't ibang sining sa trabaho, yung mga eksperto sa pagtatayo, medical, tumulong sila. Kahit sa emotional, may mga, yung specialty nila ay tulong sa mga, halimbawa, mga na-depress o nanulumo, handa silang tumulong. Siyempre po, Mr. Jacek, napakahirap din ang kalagayan na pinuntahan nila nung panahon yun. Handa sila kung ano man yung kanilang abutan. Walang hotel noon. Wala. Ako noon ay kasama sa isa sa mga team na pumunta doon sa Tacloban at sa mga karatid na bahagi ng Visayas, ay walang-wala sa ibang mga dako. Walang kuryente. Kaya kami, basta kung may pagkakataon para ma-charge lang namin ang aming gamit, sinamantala namin yan. Dahil kadalasan, wala nang kuryente, walang mabibilhan ng pagkain. Nagbaon lang kami ng konting tinapay, itlog, tapos naglakbay doon sa mga may mga nasalanta. At sila ay talagang malaki ang epekto.
may mga napuntahan kaming bahay ng aming mga kapatid doon na wala na. Yung sahig na lang ang nanatili Opo. at ang naiwan. Kasi ganun kalakas yung hangin. Kahit Kingdom Hall, nawasak din ang aming Kingdom Hall. Kaya hindi madali ang pagtulong sa panahong yon. Pero dahil sa aming pag-ibig sa kapananampalataya at sa mga iba pa, siyempre, kaya mong harapin yan sa tulong ng Diyos na Jehovah kasi siya din ay interesado sa tao at nagmamalasakit sa kanila at inaalalayan niya yung mga tumutulong. Actual na suporta, in action, yung inyong grupo. But at the same time, yung inyong spiritual support, pinagsasama ninyo at pare-pareho na sabay-sabay na ibinibigay, tinutulong sa mga naapektuhan. Gaano po katindi yung epekto nito sa kanila? At sa kanila, yung tulong ang ibig mong sabihin. Spiritual support and material and everything. Malaking bagay yung sa kanila. Yung presence pati ninyo. Ay, oo. Basta makita nila ang kanilang mga kapatid galing sa iba pang mga dako na handang tumulong sa kanila, natutuwa sila. Naantig ang kanilang puso sa bagay na iyan. Kahit sila ay malungkot dahil sa nangyari, sabay na maligaya sila dahil may dumadalo sa kanila. So mas mabilis ang recovery. Mas madali, tama. Sa bahagi ito, Mr. Jacek, ano pong mga hakbang ang ginagawa ng inyong organization na mapanatili, masustain itong ganitong klase ng mga relief efforts ninyo? Malaki ito, hindi lang sa isang barangay, kundi talagang pang-globo pala. Sa bagay, malaki ang assets na kailangan para matulungan ang mga tao na naapektuhan ng isang disaster, di ba? Hindi kami nangungulekta ng pera sa mga tao para sa mga disaster relief na ito. Pero, kusang nagbibigay ang marami sa pundo namin para magawa ito. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa. At dahil international ang aming organisasyon, pinagsasama-sama yung tulong na yon para matulungan yung mga kapatid namin. Kaya dahil alam ng mga kapatid, mga membro, mga kasama sa aming mga programa sa espiritual, alam nila na may isinasagawang pagtulong sa mga nasasalanta. Sila ay kusang nagbibigay ng kanilang donasyon para matulungan ang mga iyon. Kaya sa ganong effort, yung ganong pagsisikap ng karamihan, nagagawa. Ano pong mga hakbang ang ginagawa ng JW Organization para ihanda ninyo ang inyong mga miyembro, ano po ang miyembro ng organization na ito na maging handa sa mga susunod na mga disaster in case? Meron kaming pagsasanay sa mismong kongregasyon. Bawat kongregasyon, halimbawa, taon-taon, meron kaming bahagi sa aming spiritual na programa na paghahanda para sa mga kasakulaan. Kaya sa mismong Kingdom Hall, napapanood nila ang mga video tungkol doon, kung paano ang gagawin nila, paano maghanda ng isang go bag, para handa silang lumikas kung may problema, ano ang ilalagay doon. Kaya espesipiko yung training na ibinibigay namin sa aming mga kapatid. At ganoon din, yung disaster relief committees na sila ang kumikilos. Halimbawa, katulad ng sa ngayon, sa Metro Manila, nagkaroon ng baha sa ilang mga dako, di ba? Kaya may disaster relief committee na nakafocus doon sa pagtulong doon. O kaya halimbawa sa Pangasinan, ganoon din dahil maraming lugar doon ang nabaha. Yung mga disaster relief committee ay may training din. Ang mismong opisina namin ay nakakatiyak na sila ay masanay at maging handa para sa anuman mangyari. At kung may tanong sila, siyempre pwede silang sumangguni sa aming tanggapang sangay dito sa Quezon City para malaman yung pinakamagandang decision ng pwedeng gawin sa bawat kalagayan ng mga kapatid. May mga specific na initiatives pala, programa, ano po, ang inyong organization para sa kaligtasan ng bawat isa, lalo na pagdating sa mga sakuna. Yung Go Bag, ina-announce din po ninyo yan? Okay, pinakikita ko minsan sa, halimbawa sa program sa namin sa Kingdom Hall, kung ano ang ilalagay doon, specific. May listahan, may pictures pa. Kaya nakikita ng mga kapatid, hindi sila nahihirapan na maghanda.
may mensahe po kayo na nais ninyong ipahatid sa mga naapektuhan na komunidad at ilang mga individual, hindi lang po dito sa Pilipinas kasi marami tayong mga kababayan, kami pala, maraming mga Pilipino na nasa ibayong dagat. Although mga kabayan, si Mr. Jacek po, matagal na kasi sa Pilipinas at syempre kita nyo napakagaling magtagalog ang ating American national na spokesperson po ng mga Jehovah's Witnesses. Your message please. Siyempre pa, kami ay nahahabag sa lahat ng tao na naapektuhan ng mga kasapunaan. At may simpatya kami para sa kanila. Kaya sana kung sila, mga kaibigan natin, ay nagnanais na maging mas malapit kay Jehovah, na siya ang talagang nagbibigay ng kaaliwan sa mga na naapektuhan ng mga kalamidad, sana sila ay tumingin halimbawa sa aming website, sa jw.org, kasi may mga artikulo doon tungkol sa, hindi lang tungkol sa disaster, kundi sa pagiging malapit sa Diyos, buhay mo sa araw-araw, lahat niyan salig sa Biblia. Naniniwala kami kasi na ang aming mga kaibigan ay matutulungan kung magbibigay pansin sila sa edukasyon tungkol sa Biblia. At maaaring sila din ay makinabang sa mga kaayusan para sa mga nasasalanta. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, Mr. Jacek. Salamat Thank you very din. much. Maraming salamat po. Si Ginoong Dean Jacek, mga kaibigan, ang tagapagsalita po ng mga Jehovah's Witnesses dito po sa Watchtower Philippines. At syempre, kung paano po pinaghahandaan at patuloy na pagkilos ng organisasyon ng mga Jehovah's Witnesses sa panahon ng mga kalamidad o disaster sa kanilang relief operations, at naintindihan po natin hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang inyong espesyal na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan Kay.